Hanggang bukas na lamang tatanggapin ng Office of the Muslim Affairs ang aplikasyon para sa libreng pabahay ng pamahalaan. Matatanda ang isa sa mga programa ng Administrasyong Duterte ang pagtiyak na may maayos na tirahan ng mga informal settlers sa bansa. Narito ang ulat. Taong 1987 nang lisani ni Aling Anisa at ng kanyang pamilya ang Marawi City para makipagsapalaran sa Maynila. Subalit sa halos 3 dekada sa kabisera ng Pilipinas, nananatiling informal settler pa rin sila. Ano po ba yung hirap kapag hindi sa inyo yung bahay tsaka yung lupang pinatitira? Talaga pong mahirap kasi yung bahay, yung walang bahay, yung wala kami malalagyan ng mga gamit, tapos kung saan-saan kami nakakatulog sa gilid. Yun. At saka ang hanap buhay po namin, wala kaming pwesto. Ganito rin ang sitwasyon ni Aling Florencia. Anya, 8 taon na siyang nangungupahan sa isang squatters area sa Santa Cruz, Maynila. Malaking bagay po kasi yung meron kang sariling tirahan. Kisa yung ganyan pa squat ka. Pagka gusto kang paalisin, para kang kawawa na, para kang hayop na itinataboy pa. Ilan lang sina Aling Anisa at Aling Florencia sa mga kababayan nating naghahangad ng sariling tahanan. Kasama sila sa humigit kumulang 15,000 informal settlers na nag-a-apply sa Office of the Muslim Affairs sa Maynila para mabigyan ng libreng pabahay ng pamahalaan. Ayon kay Sultan Edrieza Naserimbang, hepe ng nasabing tanggapan, bukas ito sa lahat. May hanggang Miyerkules alas 5 ng hapon ang mga nagdanais na makakuha ng libreng bahay para makapagsumite ng isang original at 2 photocopy ng application form na may 2x2 picture at ng back-to-back photocopy ng valid ID. Ako ay nananawagan sa mga kapatid na Muslim Christian, yung hindi pa naka-apply ng form ay pumunta rito. Ngayon, yung walang bahay, baka mamaya yung pating may bahay pumunta rito. Yung wala lang bahay talagang kailangan niya magkaroon ng bahay. Susuriin ang kanilang tanggapan ng lahat ng aplikasyon bago ipadala sa Malacanang. Ang palasyo naman ang mag-iendoso sa National Housing Authority kung sino sa mga nag-apply ang nararapat na pagbigyan. Matatanda ang tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang mangyayaring demolisyon kung walang relokasyon. Ilan sa kasalukuyang relocation sites ng pamahalaan ay matatagpuan sa Cavite, Pampanga, Laguna, Zambales at Bulacan. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.